3, 2, 1. Yo! Mga kabiyahe, syempre nandito na naman ang inyong Kabiyahe TV. Ngayon, hindi tayo namahawak ng motor. 4 wheels lang at Veloz Toyota lang naman ang ating hinahawakan ngayon, syempre. Oh my God! Wow! Meron tayong mga sariling grind, no? Hindi lang customer na minamahal natin ng ating pinagdadrive. Syempre, yung mga mahal nating tita at tito. Pwede nga. Ganon kalupet ang ating inyong lingkod Kabiyahe TV. Yan. Siyempre, nandito tayo dahil sila nagbabakasyon lang dito. Kukunin na natin ang kanilang ang oras o pagkakataon na matanungin about dito sa pamumuhay dito sa pinakamalamig at pinaka-exciting na lugar dito sa ating mundo, no? Sino itong ano bang lugar na yun to? Ano, kuya? Ano bang lugar niyo sa Winnipeg. Yan, sa Winnipeg, Canada. So napakalamig daw diyan eh. So legalization pa, no? May mga usapin ng legalization, syempre, may mga lugar tayo na ganyan. So eto tulad nito si Kuya Nante. Yan. Syempre galing siyang Pilipinas, doon nagpunta ng Canada, gumanda buhay, nagkaroon ng maraming asset, or naging successful. Ano ba yung mga sikreto o dapat nating alamin, kuya, para makapunta dito sa sinasabi nga Winnipeg, Canada? Okay, magandang katanungan yan. Hello sa lahat ng mga Kabiyahe TV. Yeah. Subscribe din kayo sa channel ko, Ray Avila. Yan. Pa-flash natin. Yeah. Okay, so ang masasabi ko lang, kailangan lang konting tiyaga. Kung sakaling may pagkakataon maka-apply ka papuntang Canada, i-grab mo agad yung opportunity dahil paiba-iba ang proseso sa ngayon. Pahirapan na sa ngayon makapunta ng Canada. Ang pinakamadaling alam ko is kung mag-aaral ka. Pero Yan. kakailangan mo halos 2 milyon. Nako, napakalaking halaga pala ang kailangan. No? Hindi lang pala basta-basta gusto mong pumunta sa isang lugar na tingin mo ay mag-e-exist or mag-successful ka, kailangan mo din talaga ng malaking halaga. Ano pa yon? Ano pa yung mga iba nating pwedeng gawin o paraan para makapunta? Andiyan pa rin yung meron tayo mga legal na agency dito sa Pilipinas. Pero kailangan konting ingat lang. Kailangan i-verify muna kung totoo ang agency na to at hindi siya budol. Yan, Kasi so, sa aking experience. yung ibang katrabaho ko doon, ayon sa kanilang mga kakilala, marami na rin sila mga kamag-anak na nakarating. Gamit lang yung mga agency na to. Ang daming legal na agency papuntang Canada. Konting tiyaga lang. Pero syempre, may pera pa rin na babayaran. Yan. Pero pag nandun ka na, huwag kang mamili ng trabaho. Yan. Kaya mong may balik yun. Yo, mga kabiyahe, no, napakadali lang ng mga simpleng mga advice na nanggaling kay Kuya Nante natin. Syempre, wag nga naman talagang mamili sa anumang trabaho na kailangan nating ibigay sa'yo o ipagmumudmud sa'yo. Kung kailangan nating maghugas ng puwet, talaga naman kayang-kaya natin yan dahil tayo mga Pilipino walang inuurungan at walang inaatrasan. Syempre, kailangan din natin maging mapanuri sa mga agency, no? Kasi maraming mandarambong, no? Maraming mga walang hiya naman na gumagamit ng, alam mo yon, yung excitement ng isang tao ay ginagamit nila para mamanloko. Yan. So, kailangan natin i-verify yan sa POEA. Yan. Kailangan natin lagi mag-verify sa POEA sa mga agency kasi napakalaking pera po ang kailangan natin at time. Siyempre, pwede pa natin ipangutang, ipabenta ng kalabaw, kung ano man ang ibenta natin, benta natin yung kapitbahay natin para lang may magamit tayong pera. No? Ano pa mga kuya natin ang pwede natin mga pasukan dyan, like mga fast food. Yan, may mga fast food, kung ano mang klaseng trabaho. Kung mga fast food lang, napakadami. Magsasawa ka sa kaka-apply. Kahit ilang trabaho meron ka doon, 3, 4 sa isang araw, kayang-kaya mo yun. Basta magsipag ka lang at hindi ka mamili ng mga trabaho. Siyempre, mag-uumpisa ka dapat sa baba. Dahil halos lahat naman ng kakilala ko, nag-start sa baba at naging successful bandang huli. Konting tiyaga lang. At ang alam ko, may iba pang para makarating ng Canada. Minsan may tinatawag na yung Lamia, pero medyo may kahirapan ng Lamia. Ano yung Lamia na yun? Lamia is labor market something, nakalimutan ko yung application niya, pero yun yung employer ang
direct hire ka ang kukuhain, pero yung employer, magbabayad siya ng certain amount para makakuha ng empleyado direkta dito sa Pilipinas, papuntang Canada. Kumbaga, limited lang po ba yung mga ganong pagkakataon, no? Kumbaga, napakaswerte mo sa 100 siguro mga 5 tao lang ang pwedeng mabigyan ng pagkakataon na gano'n, no? Yes, depende yun sa company. Kasi may mga company na hirap sila kumuha ng tao, kaya naglalamiya sila para matugunan yung pangailangan nila sa kanilang manpower na tinatawag. Yun, ganun pala po ang mga tawag dito, pagkakataon na makapunta tayo, no, sa Canada nga, no. Syempre hindi naman ultimo pag pumunta ka doon maganda na buhay mo. Syempre yung iba natin nakikita talaga namang nag-uumpisa sila sa napakahirap na sitwasyon, no. Unang-una sa klima na yan. Syempre dito sa Pilipinas talagang sweat na sweat tayo. Pagdating mo doon talaga namang sobrang lamig. So napakahirap din talaga ng pag-a-adjust natin, no, bilang isang manggagawa dahil tayo mga Pilipino talagang sanay tayo sa init, no. Siguro pagdating doon, kuya, di na siguro naliligo dahil di nga kayo pinagpapawisan, no. Ay, hindi. Kailangan mo pa rin maligo. Siyempre, depende naman yun sa mga tao. Pero halos lahat ng mga Pilipinong kakilala ko doon, sila yung maalilinis sa katawan. Malinis. Oo. Kasi personal hygiene yan. Yun, no, napaka makulay, no. Talagang maraming nangangarap makapunta diyan sa Canada na yan. So mas marami pa nga yatang gustong pumunta ng Canada kaysa sa mga lugar na mga Asian, mga Middle East, mga Europe. Kasi syempre, talagang ultimo pamilya mo o kapitbahay mo pwede mong dalhin, no, kung sakaling bibigyan ka ng pagkakataon. Oo, pwede yun. Lalo na ikaw yung mag-sponsor. Pero yun nga, nasabi ko kanina, ang sponsorship sa ngayon, iba na yung proseso. Nagbabago siya every year. So, mas maganda, pupuntan mo yung website mismo ng www.cic.gc.gov.ca. Yun, nakuha ba mga kabiyahe? Kung gusto nyo pong kuhanin yun, i-post nyo lang, di ba? Post nyo lang o i-replay nyo para makuha nyo yung link na yun. Yun, ano pa? Ang pinaka din dyan, syempre, unang-una, yung tawag dito, pamilya natin sa Pilipinas. So, ano ba yung mga dapat natin gawin kung sakali maiwan natin yung mga pamilya natin? Siyempre, yung mga obligasyon, di ba? Yung intact sa pamilya. Kasi baka mamaya, pagdating mo sa ibang bansa, hiwalayan mo na yung asawa mo, no? Yung asawa mong bungangera. Yung asawa mong walang ginagawa, kundi sitahin ka. Sa pang anong mang ginagawa mo, bigla mong iwanan. So, yun ang iiwasan natin, siyempre, pag nakarating tayo dito sa magandang lugar na to, no? Ayun, kuya natin, ano pa yung mga pwedeng tawag dito? Paraan upang kahit hindi sa pagtatrabaho, like okay. So, tourist na. Yeah. Tourist visa, medyo may kahirapan din. Depende sa quality of life or qualification. So, nandun din yun sa website. May mga qualification doon kung paano ka ma-approve. Siyempre, hindi mawawala yung show money. Kailangan may pondo ka ng at least 2 to 3 months. Tsaka, meron kang sponsor na pwede mong matuluyan na pwede makatulong sa'yo habang ikaw ay nagbabakasyon sa Canada. Pero tandaan, kapag ikaw ay visitor visa, hindi ka basta-basta makakuha ng trabaho. So, kasi bawal yun sa batas. Bawal yun. Kumbaga, syempre, yung batas nila, talaga namang kailangan nating sundin. So, hindi lang makapunta tayo doon, makapagtawag doon yung mga illegal na trabaho, no? Kailangan din po nating mag-ingat, no? Although kailangan natin ng trabaho na gano'n, pero syempre, yung batas pa rin nila ang irerespeto natin. Yon. Ano pa po ang pwede? Ano to? Ang daming nuhuli ng TMR na to, Okay, may konting may konting emosyon, no? Yun, sa mga nagbabalak po ng pumunta ng ibang bansa, no, yan, pinaka the best way nga sabi ni Kuya Nante is study. Yan, study and work. Kumbaga, kaso gagastos ka nga naman talaga ng napakalaking pera. So, yun, mas pinaka maganda talaga doon na meron kayong kamag-anak, 'di ba? Meron kayong relatives na pwede nating matulungan tayo or maggabayan tayo, ma-sponsoran tayo, no? So, napakadali na noon dahil alam mo naman ngayon,
marami ng paraan para makapunta ng ibang bansa, no? Ultimo, mga agency nga naman talaga, mga fast food, kayang-kaya kang pabigyan ng visa niyan. Talagang kailangan mo lang talaga ng tiyaga at malasakit, no, dun sa papasukan mo. Yon mga kabiyahe, syempre dito lang muna ang ating episode sa ating pagtatanong. Balikan namin kayo ulit after few reminders. Yon. Bye ka muna. Balik tayo mamaya. Peace out.